Alam mo ba, ang pagiging mayaman ay sobrang dali lang. Bakit ang daming tao na akala nila ang pagiging mayaman ay sobrang hirap? Kasi mali ang target nila. Wala akong capital, wala akong kaalam-alam. Hindi mo kailangan ng pera para mag-start. Ang kailangan mo lang is tamang diskarte. I'm a 25 years old self-made millionaire. Na-feature na rin ako sa TV. Meron ako multiple properties at multiple vehicles at meron kaming sariling foundation. At ngayon, i-breakdown ko sa inyo yung exact path para maabot mo yung first million mo. May malaking problema ang mga tao ngayon kasi pag narinig natin ang word ng millionaire, ano kagad ang pumapasok sa utak mo? Rolex, sports car, penthouse, mansyon, yate. Yan ang problema. Kasi may dalawang klase kasi na mga mayaman, okay? Una, ito yung mga ultra rich, ito yung mga bilyonaryo na. Ito yung mga nasa Forbes list. Sila yung mga bumibili ng mga island at sila yung mga nasa top 1,000 richest people sa Forbes. At alam mo ba, 99% sa kanila is hindi mo kilala. Karamihan pa nga is walang pictures sa Forbes na website. At ito ang totoo. Mas mataas ang chance mo na matamaan ka ng kidlat kaysa maging ultra rich na katulad nila. Kasi kung gusto mong ganyang kayaman, kailangan mo ng malaking company, hundreds of employees, magtatrabaho ka 18 hours a day at magsasacrifice ka ng relationship mo sa kasintahan mo o sa pamilya mo. Number 2, ito yung pangalawa. Financial freedom. Ang pinag-usapan nandito is enough yung income. Para hindi ka na ma-force na magtrabaho kung ayaw mo gawin yung trabaho na yun. Parang ganito. Isipin mo yung pera bilang isang tubig. Ang trabaho mo ay parang ikaw yung mismo nag-iigib mula sa balon para magkaroon ng tubig. Kapag tumigil ka sa pag-iigib, syempre ano mangyayari? Wala kang tubig. Pero ang financial freedom is para meron kang sariling gripo na automatic na dumadalo yung tubig. Kahit natutulog ka, dumadaloy pa rin. Sa Pilipinas, ang kailangan mo 50,000 pesos to 100,000 pesos monthly na passive income lang ang kailangan mo at masasabi kong okay ka na. Pwede ka na bumili ng gusto mo, pwede ka na mag-travel, pwede ka na pumili ng kahit anong trabaho mo instead na yung trabaho yung pumipili sa'yo. At ito yung kagandahan nito. Hindi yan mahirap kunin, hindi yan mahirap abutin. Hindi siya imposible. At hindi mo kailangan i-sacrifice yung buong buhay mo para lang makamit to. Very easy lang to. Kaya ang unang step natin para yumaman ka is mag-decide ka muna. Ano ba talagang gusto mo? Maging ultra rich like yung first example natin? Or kung gusto mo lang ng financial freedom? Kung financial freedom ang gusto mo, tuloy tayo. So, bago tayo pumunta, kung paano maging mayaman or magkaroon ng financial freedom, kailangan muna natin i-define kung ano ba talaga ang isang millionaire. Ang isang millionaire is merong net worth over 1 million. So, ibig sabihin ng net worth is ito yung asset minus liabilities. Ito yung pinaka-basic na lesson na dapat natutunan mo sa high school pero hindi siya tinuro. Assets, ito yung mga bagay na naglalagay ng pera sa bulsa mo. Yung liability naman, ito yung mga kumukuha ng pera mula sa bulsa mo. Parang ganito lang yon. Ang asset is parang manok na nangingitlog. Bawat araw, merong itlog, merong kinikita. Ang liability naman ay parang manok na kumakain ng pagkain mo pero hindi siya nangingitlog. Pero ito ang catch, maraming mga bumibili ng mga liability na akala nila asset. Tignan mo to, brand new car, liability yan. Kasi bumababa yung value, may maintenance, may gas, may insurance. Every month, may pera na lumalabas doon. Kondo na tinitirhan mo, liability. Every month, ikaw nagbabayad ng amortization, HOA, dues, utilities, liabilities yon. Yung iPhone mo ngayon, liability, bumababa yung value niyan yung moment na binuksan mo yung box, kaya naakala mo asset siya. Pero kung isi-flip mo, yung kotse na ginagamit mo, kung ginamit mo to sa Grab or delivery business, magiging asset na siya kasi naglalagay siya ng pera sa'yo. Ang condo naman, kapag pinarent mo to at kumikita ka more than dun sa amortization mo, asset na siya. Kasi every month, pumapasok yung pera sa'yo. Yung phone na ginagamit mo sa pagko-content para kumita, asset yan. Kasi it pays for itself and more. So, kung isipin nyo, same item pero different intention yung nangyari. Dito ko na-realize na maraming mga nagkakamali dito. At isa sa mga mali ng mga tao ngayon, focus sila sa pagtitipid, pero ang pagtitipid is only 20% sa pagiging mayaman. Sa totoo lang. Kaya mga nagsasabi dyan, kung gusto mo yumaman, magtipid ka, mag-ipon ka. 20% lang yan sa ambag sa pagiging mayaman. Sa totoo lang. Ang 80% of becoming a millionaire is creating value sa tao. Ibig sabihin nito, magiging mayaman ka lang kapag gumawa ka ng value na willing i-consume ng tao sa'yo. You can sell a valuable product. You can sell a valuable service. Anything na sa tingin mo na valuable na kaya mong i-create, nakakapag-solve ng problem sa isang tao, nakakapagbigay ng experience sa ibang tao na valuable para sa kanila, doon ka talaga yayaman. Kaya bago ka bumili ng kahit ano, tanungin mo muna sarili mo, ito ba ay maglalagay or kukuha ng pera sa bulsa ko? Kung liability yan, ang isipin mo naman, paano mo ito i-convert into asset? Dahil kung sinif mo
yung ganong pag-iisip, that's worth more than any amount of money. Okay na tayo. So, let's say na nag-start ka na magnegosyo. Nag-build ka na ng value. Binebenta mo na yon. At somehow, kumikita ka ng 1 million peso sa bangko. At nasa bank account mo na lahat. Millionaire ka na ba? Hindi pa. Kasi nakalimutan mo na magbayad ng tax. Rookie mistakes yan. Parang ganito, kumita ka ng 100 na mangga. Pero bago mo tumakain, itong 100 na mangga na to, may kukuha dyan 20 na mangga. Ayun yung bayad mo sa gobyerno. Pero syempre yan, yung 20% na yan is nakadepende yan kung nasaan ka. Kaya marami nakatira sa Dubai kasi wala silang tax doon. So yung bibigay mo para yun sa government. So kung gusto mo maging milyonaryo, hindi 1 million pesos ang kailangan mong kitain. Ang kailangan mo, technically, is 1.2 million pesos para safe na 1 million na talaga net worth mo. Maraming paraan para yumaman. Pero based sa research at personal experience ko mismo, 4 lang talaga yung realistic path na pwede mong i-take ngayon para maging mayaman. At ito is pwede to sa lahat. Kahit normal lang na tao na nanonood ngayon, kaya mo to. At ito pa yung fun fact. Itong 4 na to, lahat to dinaanan ko. Pero hindi mo kailangan daanan lahat. Pero sinasabi ko lang, lahat to may experience ako. So path number 1 is high income skill. Ito yung pinakamabilis na entry point para yumaman. Mag-develop ka ng skill mo na willing bayaran ng ibang tao or businesses so yun ng mataas. Ibig sabihin nun, meron ka bang skill or talent na willing yung ibang tao na bayaran yung ginagawa mo para sa kanila. For example, marunong ka magbenta, mag-sales ka. Marunong ka magsulat, mag-copywriting ka. Marunong ka mag-edit, mag-video editing ka. Marunong ka gumawa ng mga graphic, edi mag-graphic design ka. Marunong ka gumamit ng AI, mag-offer ka ng AI automation services. Ang beauty ng high income skills is mababa ang need mong kapital kasi literal skills lang ibebenta mo. Pero mataas ang pwede mong kitain. Parang ganito lang yan. Imagine mo ang skill mo ay isang kutsilyo. Kapag mas matalim yung kutsilyo mo, mas madali ka makakaputol ng kahit ano. Ang high income skill ay isang pinakamatalim na kutsilyo na pwede mong i-sharpen. Kung magaling kang video editor, pwede kang mag-charge ng 30,000 pesos per client. 3 to 4 clients lang, kaya mo na kagad kumita ng 100k per month. Kung wala ka pang skill, dito ka na mag-start. Path number 2 naman is pagiging digital middleman. Ang ibig sabihin nito, kunin mo yung skills mo at gawin nating negosyo. Kasi sa path 1, technically, para ka lang glorified na empleyado. High-paid employee ka lang, pero hindi ka negosyante. Self-employed tawag doon. Yung path 2 naman is kukunin mo yung skills mo at gagawin nating business. Instead na ikaw ang gagawa ng services na yun, mag-hire ka ng team mo at ikaw yung magiging middleman. Ikaw yung nasa gitna. I-leverage mo yung skill ng ibang tao para ma-deliver yung services na yun. Parang ganito. Ikaw yung coach ng basketball team, pero hindi naman ikaw yung naglalaro. Pero ikaw yung nag-organize ang plays, ikaw yung nag-iisip kung paano manalo yung basketball team na yon. So, ganun lang ang gagawin mo. Example, video editor ka, gagawa ka ng editing business. So, mag-hire ka ng 5 editor at 25,000 pesos per month. Ibig sabihin nun, so 125,000 pesos yung total cost mo sa team na yon. Mag-charge ka sa client ng 75,000 pesos per client. Kapag 5 clients yan, 375. So, ito na yon. 375 lahat na nakuha mo sa client. 125 lahat ng expenses mo sa team mo. So, magkano ang natira? 250,000 pesos profit per month. Ayun yung middleman model. Isipin mo, hindi ka gumawa ng trabaho at hindi ka rin naglabas ng kapital. Ginawa mo lang, gumawa ka ng middleman business. Hindi mo kailangan gawin lahat. Ang kailangan mo lang is i-manage yung negosyo na yun. Kasi yung iba, sinasabi nila dapat kapag gusto mo maging mayaman, maghanap ka ng ibang pang mga negosyo. Kasi multiple sources of income daw. Pero isa yung katangahan. Sa totoo lang, dapat hindi ka mag-scale ng wide. Mag-scale ka, mag-grow ka ng deep. Narrow down. Dominate one thing so good at kaya mo na maging multimillionaire. Dami kong businesses dati, sa totoo lang. Nag-scale ako wide. Ayun yung pagkakamali ko. Kaya nga yung intro ko dati, I'm the owner of 10 businesses, ganyan-ganyan. Kasi totoo lang naman, ang dami ko trinay. Nag-try ako gumawa ng milk tea shop, coffee shop. Nag-try ako gumawa ng cosmetic line, gumawa ako ng e-commerce, ng brand, ng jewelry brand, ng clothing line. Diyos ko po, lahat trinay ko. Pero lahat bumagsak dahil yung focus ko manipis na. Pero nung focus lang ako sa isa, dinominate ko yun ng sobrang lupit. Mas naging mayaman pa ako. At take note, dahil lang yun sa isang negosyo. Path number 3 is digital products. Ngayon, i-package mo yung knowledge mo into something scalable. Sabihin nga natin, di ba nga, meron kang na-achieve na hindi pa na-achieve ng ibang tao. Kumbaga yung achievement mo is gusto rin nila ma-achieve. So yung system or yung process or yung steps na ginawa mo, mga lessons mo, mga tips and tricks mo para makarating doon, yun yung valuable sa ibang tao. So, ibig sabihin nun, kung valuable yun, pwede mo siyang ibenta.
Ayun yung digital product. Pwede mo siyang ibenta ng iba't ibang paraan. Pwede mong ibenta siya via course, via templates, via membership, via ebooks, via community. Lahat yan nagbebenta ng information. Lahat yan nagbebenta ng education. Ang kagandahan dito sa digital product na to, you need to create this once. Marami nang pwedeng bumili nito at online lang yung transaction. Isipin mo, isa kang pinakamagaling na chef. Gagawin mo lang, gagawa ka ng recipe book. Isang beses ka lang magluluto, isang beses mo lang siya i-document kung ano yung mga recipe at ingredients at pwede mo na siyang ibenta. Pero yung libro na yon is pwede mong ibenta ng 1,000 times, 10,000 times, 100,000 times. Same effort, same product, paulit-ulit lang sila nagbabayad doon sa recipe book na yon. So kung yung bagay na yon, yung information na yon is binibenta mo ng 5,000 pesos, kapag 1,000 people or 1,000 buyers ang bumili nun is 5 million pesos kagad ang kinita mo. Wala yung cap, walang limit ang income mo dito. Pero syempre, ang disclaimer lang dito, kailangan mong meron ka munang ma-achieve na gusto ma-achieve ng ibang tao. Path number 4 is business ownership. Ito na yung magbibuild ka na ng company na gumagana na without you. Ito yung holy grail. Pero ito yung pinaka most complex. Ito yung pinaka mahirap gawin. Kasi dito, you need system, team, capital, time, at patience. So ito yung pinakahuling na path kapag nagawa mo na lahat yun. So kung wala ka pang skill, path number 1. Kung may skill ka na, path 2 or 3. Kapag nagawa mo na yung path 1 to 3, path number 4 ka na. So ito yung sequence ko, ito yung ginagawa ko. Nag-start muna ako sa skill, content creation. And after ko matuto doon, magbibuild na ako ng agency. Ito na yung Frank Media. And after kong gumaling sa Frank Media sa agency ko, is tinuro ko yung system na yon sa ibang mga tao. Binenta ko yung information na yon. Ito na yung middleman incubator or yung elevate. And then last, kapag nagawa ko na lahat yon, magbibuild na ako ng real companies na may multiple employees, may office, may KPIs, na may system and SOPs. Ito na yon. Ganito yung sequence, ang pinaka-sustainable na pwede mo gawin. Hindi mo kailangan mag-jump sa path 4 agad-agad. Imposible yun. Mag-start ka muna sa path 1. Build your foundation first bago ang lahat. So let's talk about the secret weapon ng mga milyonaryo. Ito yung tinatawag naming leverage. So ano ba yung leverage? Getting more output from less input. Meron tayong 4 na type ng leverage. Una, ito yung labor leverage. Or ginagamit mo yung time ng ibang tao para sa'yo. Ito na yung empleyado. Or ina-outsource mo na yung iba mong task sa kanila. Or dinedelegate mo na yung task sa kanila. Instead na ikaw gumagawa ng specific na trabaho na yon, for example, magsagot ng mga inquiry sa mga tao, 8 hours per day, kung meron kang isang tao nun, hinire mo para doon sa task na yun, edi you just save 8 hours per day. Pero syempre yung 8 hours na yun, hindi lang yung para lang sa may free time. Para makapag-focus ka doon sa mas mahalaga kaysa sa magsagot ng mga inquiries. Pero ito yung codes dito, hindi lahat ng mga tao o mga negosyante is hindi nila lahat gusto mag-manage ang tao. Pero ito yung pinaka-fastest way to scale is mag-hire ka ng ibang tao to do the task na hindi naman nakakapag-generate ng sobrang laking return of investment. Kaya mapupunta na tayo sa number 2, ito yung capital leverage. O gagamitin mo yung pera ng ibang tao para mag-grow ka. Kasi yung una, isang nileverage natin is yung time. Ito naman, yung money. So ito yung kakausap ka ng mga investor, mag-loan ka sa bank or sa personal loan. Ang capital na to is gagamitin mo for reinvestment doon sa business mo. Kasi minsan, ang business natin is kayang-kaya na mag-scale. Ang kulang na lang is yung capital para meron pang bili. Kung ano mang constraint na meron ka, like operations, location, or people, or anything na kailangan ng pera. So, gagamitin mo to para i-multiply yung kinikita mo. Number 3 is media leverage. Ito yung i-leverage mo yung media or yung social media or yung content para sa'yo. Ito yung gagawa ka ng YouTube videos, TikTok, podcast, articles. Ang need mo lang dito is gumawa ka ng isang video at yung video na yun, magtatrabaho na yun para sa'yo forever. Ito yung pinakamalupit. Is pwede kang kumuha ng maraming mga customers dahil lang sa mga videos online. Kasi kung isipin mo, makakapag-build ka dito ng credibility at makakapag-build ka dito ng trust at dahil doon, is mabibili nila yung product or services na binibenta mo. Kaya kung makikita mo, ang pinaka number 1 ni leverage ni Elon Musk is yung kanyang personal brand using this leverage. So sa lahat ng mga tao dyan, bago matulog, habang naliligo, habang kumakain, habang pinapanood nila yung video mo, is subconsciously is natatrain yung mind nila to trust you at dahil doon hahanapin nila kung ano yung product na binibenta mo. On the right offer, on the right timing, bibilin nila yung binibenta mo. Parang ako, ginagamit ko yung personal brand ko to monetize sa digital product at pangalawa, to close client internationally. So kapag sinabi nila paano matutulungan, nasasabihin ko lang sa kanila, well, just search my name in the internet at makikita nila doon yung proof. Kumbaga, nileverage ko yung social media ko or yung media ko para makapag-close ng client. So multi-purpose din siya. Kumbaga, 2 birds, 1 stone.
Number 4 at yung pinakalas natin is code product leverage. Ito na yung mga softwares, application, digital products, automations. Kasi once na na-build mo to, pwede ka na mag-scale infinitely. Ito yung mga AI tools, automated system, applications, at iba-iba pa. Lahat ng to is gumagana kahit wala ka. Ginagamit lang to para mag-scale ka pa. Kasi kung may money ka, may people ka pa, may media ka pa, at dadagdag mo pa itong softwares and applications na may automations. Hallelujah, praise the Lord. Kaya mo na mag-dominate sa market mo. So ito yung combination magic. Ang pinaka-powerful na business model is media plus product. Gumawa ka ng content for free, mag-build ka ng audience at mag-sell ka ng product mo. Wala ka ng employees na kailangan dito initially. Zero capital ang need mo dito. Pure leverage lang gagawin mo. Or yung iba ginagawa is yung yellow basket para makabenta ng product. So dalawa naman yung gagawin mo is either you sell product or you sell services. Sa product, meron kang dalawang pwedeng ibenta. Physical product, like yung mga yellow basket na yan, sa affiliate yan. Or pangalawa is digital product. Ibibenta mo yung digital product ng iba or knowledge ng iba, like mga libro, courses, program, seminars, mga ganyan, i-resell mo yun. Or ibibenta mo yung digital product mo na ikaw mismong gumawa. So this is exactly what I do. Hindi dahil matalino ako, hindi dahil naiintindihan ko yung leverage. Hard work doesn't guarantee success. Walang kwentang hard work. Strategic laziness plus leverage does. Kaya nga ang podcast ko at yung clothing line ko, isang tawag ko doon is Lazy Genius Podcast. Kasi hindi mo kailangan maging grinder or maging pinakamasipag sa buong daigdig. Need mo lang maging tamad na matalino. Este Lazy Genius. So paano mo naman gagawin yung mga bagay sa mabilis na paraan? Ito yung last piece of the puzzle. Paano ako mag-charge siya mataas kahit may skill ka na, kahit may leverage ka? Kung mababa ang presyo mo, may hirap ka pa rin na maging mayaman. So ito yung formula para gawin mo yung offer mo or yung price mo. Okay? So yung price mo is dapat ganito. Yung dream outcome times perceived likelihood of success divided by time times effort, dream outcome equals gaano kalaki ang value na ibibigay mo sa kanila. Like today 10,000 pesos na dagdag income na increase or 100,000 pesos na income o 1 million pesos na income ang mabibigay mo sa kanila, or hindi income ang nag-i-increase sa kanila, or ang pwede mong ibenta sa kanila is yung decrease ng effort doon sa gusto nilang makuha. So the bigger problem you solve, the more that you can charge. Yung perceived likelihood, ibig sabihin to is gaano ka confident na ma-achieve ng buyer doon sa sinesell mong transformation sa kanila. So paano mo to magagawa is testimonials, guarantees. Ito yung mga track record mo, nakaka-increase ng perceived likelihood of success. Kasi kung meron kang 100 testimonial or stories, mas malaki ang ma-charge mo. Kung yung isang doktor, sinabi niya na matutulungan kita na mawala yung sakit mo versus kaya kitang tulungan sa sakit mo kasi meron na ako 1,000 na same patient as you na tulungan ko, na eliminate ko yung mga sakit nila. Mas mataas ang pwede mo ma-charge. Next naman is time, is gaano kabilis niya makukuha yung result. It's either 1 year, 3 months, 30 days. The faster the results, the higher the price. Bigyan natin example ulit si doktor. Sinabi niya, 1,000 patients, lahat sila gumaling na. Pero ang tanong, gaano kabilis? Pag sinama mo pa ng bilis, malupit na yon. For example, 1,000 patients, lahat sila nawalan ng sakit dahil sa akin. Bilhin mo yung sa akin, bilhin mo yung gamot ko, bilhin mo yung consultation ko. In 30 days, mawawala na yung sakit mo. So, yon ang point ko dito. The faster na ma-achieve nila or makuha nila yung dream outcome, the higher the value na pwede mong i-presyo yung sarili mo. Next naman is effort. Gaano kahirap gawin para ma-achieve yung customer, yung transformation na gusto nila? Is this do it yourself, done with you, or done for you? Tatlo lang naman yun. The easier you make it sa tao na yun para ma-achieve yung success or yung transformation na gusto nila, the more that you can charge. Kunyari sinabi niya, 1,000 patients, sa pagaling ko in 30 days, mawawala ang sakit mo. Ako mismo pupunta sa bahay mo, magpapagamot sa'yo, hihilutin kita, lalagyan kita ng mga injection, hindi ka na aalis. Mas mataas at pwede mong ma-charge. Mas napadali yung gagawin niya para ma-achieve yung transformation na yun. At next natin is practical application. Kung gusto mo mag-charge ng 10 times more than sa normal na presyo, is increase mo lang yung dream outcome. Increase mo lang yung perceived likelihood. Decrease mo yung time, decrease mo yung effort. Yun na yung mismong formula para makapagpresyo ka na napakataas kahit yan ay product or services. Bibigyan kita ng example. I will teach you video editing for 999. Land your first 30,000 pesos a month na video editing client in just 30 days or money back.
Same skill, 15 times yung price. Ang difference lang nila is yung formula na sinabi ko. Kaysa sabihin mo na marunong editor, bentahan kita ng editing course. Kaysa yung sinabi ko kanina. So minsan, sa totoo lang, hindi mo kailangan maging mas magaling kaysa sa ibang tao. Ang kailangan mo lang is i-position mo lang correctly yung offer mo. Don't charge for your time. Charge for your results. At isa pa, the more money your customer has, the more you can charge. Mas malaki yung kikitain mo helping a 40-year-old business owner kaysa sa mga broke college students na gustong yumaman. So minsan nasa market din yan. Maganda yung market mo, maganda yung product mo, maganda yung offer mo, pas meron kang 4 na leverage. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon, hindi mo na kailangan mag-imbento pa sa sarili mo ng mga path, hindi mo na kailangan na mag-guess pa, hindi mo na kailangan manghula pa dahil may blueprint ka na ngayon. Pero ang tanong, gagawin mo ba? 1 million, hindi yan malaki, pero magandang goal yan. Kasi pag nakuha mo yon, yung next million mo, madali na lang yan. Kasi ang goal mo lang naman sa una mong million is yung character na mabibuild mo dun. Your goal is to get the characteristic of a millionaire, hindi lang yung 1 million peso. Kasi kung nakuha mo yung characteristic, yung mindset, yung character, yung personality ng isang taong kumita ng 1 million, is kaya mo mag-generate yun ng paulit pa. Kasi kaya kung makikita mo, yung mga nanalo sa loto, nagiging mahirap ulit kasi wala silang characteristic ng isang milyonaryo. Meron nga silang 1 million, pero wala silang characteristic ng isang millionaire person. So you need to become the person first, bagong lahat. So ngayon alam mo na. Ngayon ang tanong, ano ang negosyong sisimulan mo? Ano yung pinaka fastest way to earn? Ano yung easiest way to earn na wala ng capital, skills, and experience? Kung hindi mo alam yan, link down below para malaman mo kung paano kumikita ng 800,000 pesos weekly. Link in the description below. Panoorin mo yon. Free program yon, free training yon para sa inyo dahil mahal ko kayo, and I will see you on the next video.